So dahil hindi nga tayo nag-overtime ngayon, lumabas lang ako. Umikot ako ng isa hanggang doon sa may basketballan saka doon sa may tower. So ngayon pumahinga lang muna ako sandali dito. So ayun, yun lang update sa atin ngayon dito sa Japura. Hindi pa rin tayo sumasahod. Ayun, wala na tayong budget. Ang hirap pag walang pera. Siyempre, ang dami nating bayarin sa Pilipinas. Dami naghihintay sa ating ah, mga obligasyon. So 2 months na. 2 months na ako hindi nakakapag-remit. So ayun, tapos na hospital pa yung nanay ko. Tapos yung anak ko na hospital din. Ayun, pinangutang lang yung pinambayad. So, yun, sana makasahod tayo ngayong katapusan. Mahigit 1 taon na tayo ngayon dito. January, February, March, April, May. So 1 year and 5 months na tayo. Dapat nung January, February nagfile ako ng bakasyon. Kaya lang ang dami kasi lumabas sa balita. Pati yung mga ibang mga amo dito, mga boss dito. Nagsabi na by February, maximum March start na ng demobilization at isa yung department namin sa o posibleng isa ako doon sa magpasama pero nagkataon nakakuha uli ng another scoop ng project ng area nasa construction tayo so tumagal pa hanggang ngayon. So anong buwan na ngayon? Mayo, mag-June na. So nandito pa rin tayo. So hindi natin alam, maximum daw October matatapos kami. Pero tingnan natin. Ayun. Maraming nag-exit ngayon dito sa amin. Mga skilled worker, mga Pilipino sa ibang lahi dahil nga hindi sila nagpabakasyon. So, entitled kasi sa mga empleyado na naka 1 year na tapos yung kontrata, dapat mag-file sila ng bakasyon. Magpabakasyon sila. Kaya lang hindi, natitipid yung kumpanya. Sa totoo lang, first time kung mag-subcontractor, lahat ng alis ko pa-abroad is main contractor ako. Pero ngayon lang ako naka-experience ng subcontractor na actually yung boss ko okay naman. Mabait naman yung boss ko ngayon. Unlike ng mga naunang boss ko. Yun nga, ganito. Sobrang tipid, sobrang kuripot. So mas maganda sana kung alis kayo ng Pilipinas sa construction ng trabaho nyo. So maganda sana main contractor kayo. Kahit Korean company, basta main contractor. Ako nga, Korean company na ako, subcontractor kami. Pero ang pangit, laging delay yung sahod. Ang daming dahilan kung ano-ano. Ay, nako. Hirap. Grabe, pinangutang ko na lang pang internet ko ngayon. So, kumakain tayo sa Miss Hall. So, libre naman pagkain dito sa atin. Umaga, tanghalian, hapunan. Unlimited rice. Kaya lang yung ulam, pag nag-unlimited ka, baka tumaas yung dugo mo, tumaas yung BP mo dahil makolesterol ang pagkain dito sa mga processed meat. Yung boss ko ngayon, matino naman siyang pag-kausap ako. Saka mabait naman sa akin. Kaya lang, pag sa iba, lumalabas yung talagang ugali niya. Minsan, maraming aplikante dumating. Nag-hire kasi yung company namin ng mga skid local. Hindi, isa-isa niyang i-interviewin. Drawing mo, ini-interview pa lang. Sinisigawan na niya yung mga aplikante. Hindi daw makaintindi. Ito sa mga tanong niya. Kung hindi makaintindi, ano na lang niya, i-reject niya. Hindi kailangan sigawan mo. Diba? Napaka ibang ugali ng tao to. Sana grabe, matino ba yung ganun, boss? Nagulat ako kasi sinisigawan niya. Parang pinipressure niya yung applicant na ganito, hindi mo alam yan. Nag-a-apply ka sa ganyang position, hindi mo alam. During interview pa lang naman. So kasi nag-i-expect siya na yung mga applicant magagaling. Tapos ang mura lang naman ng bayad nila. So, saan ka pa? Baba lang naman ang pasahod nila tapos nag-i-expect sila na magagaling na applicant. Marami rin akong isang mali sa mga report ko. Tapos marami rin akong hindi nagagawa agad na trabaho na kailangan ng boss ko. Pero hindi naman siya nagagalit sa akin. Para nagtitimpi siya. Kasi
iisip niya, kapag nagalit siya sa akin, bigla ako mag-resign. Walang gagawa ng trabaho ko. Kami lang ng boss ko, manager, saka ako, kami lang dalawa dun sa department namin. May isa akong katabing Koreano, iba naman yung hawak niya. So yun na naisip ko. Pero hindi naman ako mapagsamantala eh. Nagawa ko pa rin naman yung trabaho ko. Saka may respect pa rin ako sa kanya bilang boss. Hindi tayo nakipagsabayan. Unlike nung iba na pag sinigawan, naninigaw din, lumalaban. Pag tinasa ng boses, tumataas ang boss. Ako hindi, habang pasensya ko sa kanya. Habang pasensya ko sa kanya. Yung natutunan ko dito sa abroad, haba ng pasensya, haba ng pasensya. Kasi, pag mahaba ng pasensya mo, peaceful yung isip mo. Peaceful yung sarili mo. Wala kang iniisip na. Baka isang araw, beltahan ka, hanapan ka ng mga mali. So, iba to sa'yo, sisihin ka, di ba? So, i-blame ka. So, ayun, kaya haba lang tayo ng pasensya dito sa abroad. Saka, pakikisama pa rin. Kasi, wala eh. Nandito tayo sa ibang bansa eh. Hindi natin yung teritoryo. Kaya haba lang talaga ng pasensya. Siya nga pala kanina, may pinapagawa nga pala yung boss ko kanina na kung ano-ano. Hindi naman urgent eh, parang minamadali. Parang natataranta siya na hindi maintindihan. Parang naghahanap ng away eh. Napasimango tuloy ako kanina. Pero kami yan, lumabas siya, umalis. Tapos yun, ginawa ko naman agad. Kasi hindi naman ako talaga nagpapatagal ng trabaho pag ganun. Alam ko rin namang kailangan niya siguro. Yung ginawa ko agad. Pero kung tusin, hindi naman talaga si urgent. Pwede namang pagpalipas muna dahil may iba akong ginagawa. Pero ginawa ko na agad. Kasi parang mainit ang ulo niya, nagtitimpi. Baka nasigawan sa meeting nila. Inabot na tayo ng dilim dito. Tumambay lang tayo dito. So inabot na tayo ng dilim. Yung amo ko pala, ang amo ko, yung manager ko, tuwing umaga may rasyon sila ng breakfast, vegetable salad. Yung mga carrots, may mga carrots, merong mga lettuce, tapos may egg, may corn, yun. Tapos meron silang laban. Tapos merong minsan sandwich. So walang tigil yun, araw-araw binibigyan ako ng almusal noon. So ginagawa ko namang lunch yun, sa lunch time ko kinakain dahil hindi na ako umuwi ng lunch time. So walang tigil siya, pagkain niya ng breakfast binibigyan niya sa akin. Diet daw siya, pero ang totoo ngayon nagbibigyan ng pagkain dahil nga hindi ako nakabakasyon, na-cancel yung bakasyon ko, tapos mag-isa na lang ako, nagdagan yung trabaho ko, parang pakonsuelo niya. Ayan, madilim na. So, ikot pa tayo ng isa. Pawisan ulit tayo. Nakakaburyo na rin dito sa Japura. Dapat talaga after 1 year, nakabakasyon mo para makaka-relax yung isip mo, makaka-refresh yung isip mo. Pero ngayon, makabuli tayo ng 2 taon dito. Okay lang sana kung malapit ka sa bayan. Para kahit pa paano na-relax yung isip mo. Nakakapasyal ka, tapos nakakain ka doon. So dadaan muna tayo sa Mesol bago tayo pumunta sa room. So tingnan natin anong ulam. Tara, kakain muna tayo. Yan yung dinner natin ngayon. Sarap ng sabaw. Kaya ako na sana kumain, napakain na naman tayo.
So, dagdagan na naman yung taba natin. Masarap sana yung dinner natin ngayon. Kaya lang, ang kuripot na nagbibigay ng ulam. 2 pirasong manok lang. Medyo masarap yung pagkaluto ngayon ng chicken chop suey daw yun. Pero okay na rin yun para hindi tayo napakain ng marami. So hindi nga natin naubos yung kanin eh. Parang ilang subo lang yung kanin. So ayun, napakain na naman ng di oras. Pa-apple pa ako kanina tanghali sa salad, tapos yung pala mapapa-dinner din ng di oras. So back to room na muna tayo para makapagpahinga at makapag-internet naman tayo. So ayun, nandito na tayo sa kwarto. So naisip ko, pupunta ako ngayon sa barber shop. Papagupit tayo doon. So halos 3 buwan na rin ako hindi nagpapagupit. Last na pagupit ko pa sa Hopop nung nagpunta ako sa Hopop City. So ayun, nakapag-dinner tayo, nakapaglakad-lakad na tayo, nakatatlong ikot tayo. So ngayon, nandito tayo sa kwarto. So lalabas uli ako, papalit lang akong damit. Dahil pupunta tayo sa barber shop, papagupit naman tayo. Babalik ng buhok natin eh. So thank you for watching, see you on my next vlog.